Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay magko-comment tayo patungkol po dito sa balita na kung saan ay inihayag ni NBI Director Matibag na iimbestigahan daw niya yung kung maaalala ninyo yung dito ginanap sa bansa noong 2019 yung SEA Games na kung saan si Senador Alan Peter Cayetano ang chairperson ng event na yon at nagpa-press con o na interview parang ganun yung senaryo nung balita na kung saan ay ini-interview si NBI Director Matibag at inihayag nga niya na may pahiwatig ng investigasyon dahil ito raw building na kung saan ay o sports complex na kung saan ginanap itong SEA Games ay nagkaroon daw ng ayon sa pahayag niya, sa report daw sa kanya ay meron daw mga maanumalyang nangyari, so korupsyon na naman. Around 10 billion yung kanyang binabanggit. At syempre, since alam naman natin at hindi naman ito lihim sa lahat na sa kasalukuyan ay nagaganap ang impeachment trial ni Sara. At syempre, ngayon ay senador si Alan Peter Cayetano at nagkataon na nasa posisyon siya. So, marami ang nagsasabi na tinatarget na rin siya ng NBI dahil alam naman po natin na itong nakalipas na 6 na pagdinig ng impeachment trial ay madalas na si Senador Alan Peter Cayetano ang nagtatanong sa mga witnesses at tumatayo na rin parang leader ng oposisyon. Siya po ngayon ng minority leader. So, marami ang nag-iisip na kaya ginagawa ito ni NBI Matibag ay para matakot si Senador Cayetano, Alan Peter Cayetano. So, kanina lamang ay nagpahayag ng kanyang disgusto si Senador Alan Peter Cayetano at napanood naman ninyo yung naging pahayag niya at para sa akin proper naman yung kanyang response, hindi ho ba? Dahil alam naman natin na ini-intimidate ngayon ang oposisyon dahil nga dito sa impeachment trial ni VP Sara. Napakaraming problema ng Senate majority ngayon dahil syempre tinayuan o inahayag ni presiding officer, Senate Judge Chis Escudero na 16 ang kinakailangan para makonvict si VP Sara. At syempre, nagpapalabok na o naghahalo-halo na ang mga komento at spekulasyon patungkol dito sa ginagawa ngayon ng administrasyon, lalong-lalo na ng NBI. So ano ang opinion natin dyan? Well, ako, hindi naman ako pwedeng magsinungaling sa inyo. Siyempre, kahit sa sarili kong opinion, talagang ito ay deliberate na ginagawa ng administrasyon. At siyempre, ang kasangkapan na ginagamit ngayon ay NBI. Pero parang nagkaroon yata ng ang isa pang anggulong binabanggit ni Senador Alan Peter Cayetano dahil si Director Matibag ay naka-schedule na sumalang sa witness stand ng impeachment trial, pero parang nag-request yata siya na kung pwedeng maagahan yung kanyang pag-upo sa witness stand dahil
sa susunod na linggo yata. Kasi sa susunod na linggo, Lunes o Martes siya sasalang, ay nasa Ibayong Dagat siya dahil meron daw siyang conference na dadaluhan kasama ang NBI at kung ano-ano pang mga ang FBI at kung ano-ano pang mga ahensya ng iba't ibang bansa para sa isang pagpupulong. So kailangan daw na nandun siya. Na tinanggihan naman siyempre Senador Alan Peter Cayetano dahil siyempre kung sila nga daw may mga importanteng lakad at kinancel nila para lamang makapag-participate dito sa impeachment trial, bakit hindi daw ganon ang ginagawa o dapat gawin ng isang NBI director dahil witness nga siya. Bakit hindi na lang daw yung kanyang assistant ang dumalo doon sa summit na yon o sa pagpupulong na yon para na sa ganun makadalo siya ng personal dito sa impeachment trial na to. So, sa isip siguro ni Senador Alan Peter Cayetano, minasama ni Matibag yung pahayag na yon, kaya parang naunsyame yung lakad niya. So in return ay nagpa-press conference si Matibag at sinabi niya na iimbestigahan niya yung sports complex na kung saan ginanap ang SEA Games dahil meron daw anomalya na nangyari, around 10 billion daw na hindi daw proper ang execution at liquidation ng pondo. Ewan natin, hindi pa natin alam talaga ang buong detalye. Pero ito ay maliwanag nagirian sa pagitan ni Senador Alan Peter Cayetano at ni NBI Director Matibag. At siyempre, sasakay na rin natin dyan o nakasakay na rin dyan, siyempre, yung intimidation factor ng administrasyon gamit ang ahensya, iba't ibang law enforcement agencies ng gobyerno para mapigilan o ma-dispatcha ang oposisyon para kung kokonti na lamang ang oposisyon ay malaki na ang tsansa na ma-impeach si BP Sara. Yan ang pananaw ng marami. Hindi naman kailangang magpaligoy-ligoy pa sa katwiran o dahilan kung bakit ginagawa ngayon ng NBI itong mga bagay na ito. Ngayon, sa akin, sa opinion ko, itong ginawa ni NBI Director Matibag, sa pananaw ko, hindi maganda talaga. Kasi kung ang dahilan mo rin lang naman ay iimbestigahan mo, di umano, itong korupsyon na nangyari noong 2019 sa SEA Games, yung mga ginastos doon, nagkaroon kamo ng hindi tamang liquidation ng pera patungkol doon sa event na yon, pwede mo naman sigurong imbestigahan muna ng palihim kesa unahin mo yung press conference. Kasi lumalabas talaga doon kahit sa ang anggulo nating tingnan. Talagang ini-intimidate mo ang butihing senador. At hindi lang siguro si Senador Alan Peter Cayetano ang maaari nating isangkot dyan. Kasama na rin ng halos ang buong oposisyon dahil alam naman natin may mga mangilan-ngilan pang nasa oposisyon o nasa minority bloc ang napapabalitang makakasuhan. So parang ipinababatid mo na rin o ipinababatid na rin niya doon sa ibang kasama niya sa Senado na hindi ba kayo na ang susunod. So hindi maganda. Hindi na talaga magandang tingnan at kung iisipin mo, nakakasira na talaga ito ng tuluyan sa imahe ng administrasyon. Kumbaga, wala ng diskarte. Kumbaga, wala ng pino. Hindi na pino yung mga diskarte na ginagawa nila. Talagang garapalan. Ewan ko lang sa inyo, pero siyempre ako, gusto ko rin malaman kung talagang may korupsyon sa kahit na anong bahagi o pinagkagasusan ng ating gobyerno, ngayong gobyerno na to, at nung nakalipas na gobyerno, tama
Pero dapat may tamang diskarte, may tamang pamamaraan para maimbestigahan ito nang hindi ka muna nauuna sa media. Kasi agree ako doon sa sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na nagyayabang ka. Hindi ba? Nagyayabang siya. Totoo naman yung kitang-kita naman na nagyayabang siya na nakasandig siya sa administrasyon. Hindi rin niya kaya tanggihan dahil Pangulong Bongbong Marcos na nag-appoint sa kanya. So nakasandig siya sa administrasyon. At iyon ang ipinamumukha niya ngayon sa oposisyon, sa mga kalaban ng administrasyon. Pero dapat maisip din ito ng administrasyon na ang ginagawang diskarte lalong-lalo na ng NBI ay hindi nakakainam sa imahe ng administrasyon, bagkus lalong babagsak ito. Lalong mag-iibayo ang pagnanasa ng taong bayan na mapabagsak o mapaalis sa pwesto ang administrasyon, si Pangulong Bongbong Marcos. So dapat konting pino, sa opinyon ko lamang po ito. Ngayon, kung tama at mali ang pag-uusapan, well, kita naman sa pangangatwiran ko na talagang mali ang ginawa ni NBI Director Matibag. Tama rin yung sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na kung sa tingin mo ay merong anomalyang nangyari noong 2019 sa SEA Games, imbestigahan mo muna. Pagka na-imbestigahan mo na, may mga sapat na basihan ka na, may mga sapat na ebidensya ka na, at saka ka magpa-press conference. Hindi yung mauuna muna yung press conference bago ka mag-imbestiga. Kumbaga, ichinismis pa lang naman sa iyo eh. Ini-report pa lang naman sa iyo eh. So, hindi ba dapat bago mo ibulat-lat yan, ihayag yan sa press, imbestigahan mo muna kung may katotohanan. Binanggit pa lang sa'yo, binirang mo na kagad sa press, pangit tingnan. Maling tingnan talaga. Maling-mali. Ngayon, katulad doon sinabi ko kanina, dapat rendahan ng administrasyon yan para at least kahit papano masagip yung reputasyon ng administrasyon. Hindi ba? Pero kung hindi naman iniintindi na ng gobyerno yung reputasyon nila, hindi ba? Pababayaan nila yan. Kasi kitang-kita naman na isa sa mga attack dog ng administrasyon si Matibag, ang NBI. Pero ito pa isa ang nakakatawa. Kung investigasyon din lamang ang pag-uusapan, nakapagtataka na mas inuuna ngayon ng administrasyon. Hindi ko sinasabing hindi dapat imbestigahan, pero mas pinaprioritize ngayon ng NBI yung mga korupsyon o mga maanumalyang proyekto na kinasasangkutan ng oposisyon. Bakit hanggang sa mga oras na to, wala pa rin siyang naire-report na kung ano man patungkol dun sa mga korupsyon na nangyari sa flood control ngayon, administrasyon na to. Bakit wala siyang report kay Martin Romualdez, kay Saldico, doon sa mga ibang kongresista na involved sa 2025 national budget na trilyon-trilyon nang nawawala? Bakit wala siyang report doon? Bakit ito lang ang inuuna niya? Hindi ba? Ito lang ang inaasikaso niya, yung oposisyon. Asikasuhin din niya yung mga dapat asikasuhin din niya yung mga involved na kongresista, mga politiko sa mga maanumalyang korupsyon na nangyayari sa kasalukuyan. Hindi ba? Yung gustong-gustong marinig ng tao. Bakit ayaw niyang imbestigahan yun? Kasi kung kasama yun o kasabay yun, kaalinsaba yun sa pag-iimbestiga dito sa 2019 na SEA Games anomaly na to, o kung scandal man na masasabi na, kung isinasabay din niya yun, nagkakaroon siya ng kredibilidad. Ang lumalabas nito ngayon,
nawawalan siya ng kredibilidad. Hindi ba? Talaga ang trabaho lang niya bilang isang NBI director ay i-dispatch siya ang kalaban ng administrasyon. Iyan, maliwanag na ipinakikita niya sa pamamagitan ng kanyang mga iginagalaw. Sabi nga nila, bilog ang bola. Baka ngayon nasa ibabaw sila, pero pagpunta nila sa ilalim, iiyak-iyak sila. Di ba? Hindi sila habang buhay nasa posisyon. Mawawala sila sa posisyon. At kung hindi nila gagawin ng tama ang trabaho nila, hindi sila magiging patas. Baka pagka natikman na nila yung ipinatitikim nila ngayon sa mga kalaban ng administrasyon, ngangaw-ngaw sila. Diba? So, dito ko na muna tatapusin ang video na to at tingnan natin kung magkakaroon ng ningas ang pinausok na ito ni NBI Director Matibag. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.